Marami pa namang araw at mahaba pang bakasyon natin. Nito. Mabuti na nga lang talaga't nakita ka ni Adam. Kung nagkataon. He let his voice trail off and shook his head in dread. Anyway, uuwi na muna ako. Ipagpaalam mo na lang ako sa mga olds. Lumakad ito patungo sa kotse nitong nakaparada sa harap ng bahay. Hinintay niyang makaalis si Jack bago malungkot siyang pumasok sa kabahayan. Tutuloy na sana siya sa silid niya nang siya namang paglabas ni Elaine mula sa dining room. Nariyan ka na pala, Jess. Nito. Halika sa may gazebo at saluhan mo kaming mag-snack ng papa mo. Tatanggi sana siya pero nakaramdam siya ng gutom sa nangyari. Sumunod siya sa madrasta sa likod bahay. Naroroon ang ama at nakaupo sa may gazebo at kasalukuyang umiinom ng sabaw ng buko. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nasa ibabaw ng mesa. Wow! Chocolate cake! Bulalas niya. Sandaling nalimutan na nangyari kani-kanina lang at tuloy-tuloy sa loob ng gazebo. Sa nakikita niyang anyo ng ama ay natitiyak niyang hindi nagsumbong si Adam. Nasisiyahang umupo sa tabi ng asawa si Elaine. Sabi ng papa mo'y paborito mong chocolate cake kaya sadyang yan ang ginawa ko. Yeah. Ani Felipe at kinindatan ng asawa. Sabi ko sa'yo my daughter will forget everything kapag nakita niyang chocolate cake mo. Umuwi na ba si Jack, iha? Idinugtong nito. Tango lamang ang isinagot niya. Abala siya sa pagsubo. This is so good. Very good. Coming from you, I'll take that as a compliment. Nasisiyahang sagot ni Elaine. Tahimik niyang inubos ang isang slice. Pagkatapos ay inabot ang baso ng buko juice at uminom. Pagkatapos ay, bakit nagpunta rito si Adam, Papa? Have another slice, Jess? Alok ni Elaine. Umiling siya. Mamaya na uli, ipapanhi ko sa kwarto ko yan. Papa, hindi pa niyo ako sinasagot. Untag niya sa ama, na abala rin sa pagkain ng buko na kinayod ang laman mula sa mismong shell. Ipinagpaalam niya sa aking iuuwi niya sa kabilang asyenda si Toro, yung bagong dating na kabayo. Stud horse ang kabayong yon at bukod tanging si Adam pa lang ang hindi na ihuhulog niyon. Ipinagpatuloy nitong pagkutsara sa malambot na laman ng buko. Sanay sa kabayo si Adam, darling. Ani Elaine sa asawa. Puno ng pagmamalaki ang tinig. Horse trainer ang nagturong mga bayo sa kanya sa Laguna. Maliit pa lang siyang bata. At karaniwan ay mga kabayong ginagamit sa pangangarerang ginagamit. At nang magkaisip si Adam, ay pumasok din siyang horse trainer katulad ng nagturo sa kanya upang suportahan ang pag-aaral. Kumuha ng paper napkin si Felipe at nagpahid ng bibig. Masyadong independent ang batang yon. Hindi naman niya kailangan magtrabaho para suportahan ang sarili niya. Call it stubbornness, naiiling na sagot ni Elaine. No matter. Gusto kong mga lalaking hindi takot sa hirap at responsable. It seems that your brother is very good in almost everything. Kahit ang mga tauhan sa asyenda hindi na nibago nang ipakilala ko siya. At sa halip ay umani pa nga ng respeto. At wala akong naririnig na reklamo, ha? Mahusay siyang magdala ng tao. At isiping 26 pa lang si Adam. Nahihimigan ni Carmela ang kasiyahan at pagmamalaki sa tinig ng ama. Lahat ay kasundo ni Adam, maliban sa kanya. At kaya lang siya pinag-uukulan nito ng pansin, ay dahil anak siya ni Felipe sa Monte. Mula noong kasal kanina lang sila nagkitang muli, pero ni hindi siya mapakitaan ng pagkagiliw. Kanina nang sigaw-sigawan siya nito ay talagang nag-init ang ulo niya. Subalit nang hilain siya nito patungo sa gilid ng talampas at ipamukha sa kanyang ginawa niya ay natauhan siya sandali. Habang kumakayod siya ng malambot na laman ng buko, ay napagpasyahan niyang putulin na lamang ang bakasyon niya. Sa isang linggo'y sasabihin niya sa papa niya na babalik na siya sa Maynila. Marahil pagdating niya roon ay maaalis na sa isip niya si Adam. Kakalimutan na lang niyang damdamin niya rito. Isang kahibangang asamin niya ang isang taong bukod sa may kasintahan na, ay wala pang amor sa kanya kahit kaunti. Anyway, she was 7 years younger. Hindi ang tulad niyang papansinin ni Adam, kung ang pagbabasihan ay si Melissa. Besides, kapamilya na rin itong maituturing ngayong kasal ng kapatid nito at sa papa niya. Spoiled brat, yun ang tingin sa kanya ni Adam. Tumikhim si Felipe na medyo ikinagulantang ni Carmela. You're so silent, iha. Kanina mo pa kinakayod yung laman ng buko. Nakakayod mo na pati Shell ay ayaw mong huminto. Oops! She raised her spoon and forced a smile. May iniisip lang ako. Nagkagalit ba kayo ni Jack? Hindi, Papa.
May ibang bagay akong iniisip. Sumandal si Felipe at umakbay kay Elaine. Gusto ko yang si Jack, mabait na bata at kilala na natin ang pamilya. She rolled her eyes. I can feel that there's a but coming. Tila yata napakabata niyo pang dalawa para sa isang seryosong relasyon. He's only 21, isn't he? Biglang gustong matawa ni Carmela. Ipanatag mo ang isip mo, Papa. Kapatid lang ang tingin ko sa anak ng kumpadre nyo. Gosh, name any game. Wala pa kadto madaog ka na ako. Yan na ang ibig sabihin ay hindi minsan mananalo si Jack sa kanya sa anumang laro. Nasisiyahang humalakak si Felipe. Try bunong braso, iha. Biro nito. But then who knows, baka manalo ka pa rin. I have always wanted a boy for my firstborn. But you compensated more than enough. Muli itong humalakhak. Malakas ang personalidad ng anak mo, Felipe. Hindi basta lalaki ang dapat nakatapat. Nakangiting humilig sa balikat ng kabiyak si Elaine. Isang makahulugang ngiti ang nanilay sa mga labi ni Felipe at tumangutango. Kinabig nito si Elaine at hinagkan sa noo. Niyuko niyang muli ang buko. She didn't want to entertain the jealousy she felt for the stepmother. For Pete's sake! Nang umagang yun ay napagpasyahan ni Carmela na maligo sa dagat sa huling pagkakataon. Mamaya ay magsasabi na siya sa ama na babalik na lang sa Maynila sa susunod na araw. Sa nakalipas na 3 araw ay magkita-dili sila ni Adam. At kung nakakasabay man nila ito sa pagkain dahil pinilit kaya ni Elaine o ng ama niya, ay hindi naman siya sinusulyapan. Magmamadali itong kumain at pagkatapos ay magdadahilang may mahalagang gagawin sa asyenda. Masamang-masama ang loob niya. Nasasaktan siyang di mawari. Kaya naisip niyang ituloy na lang ng mas maaga ang pagbabalik sa Maynila. Marami siyang maidadahilan sa ama kung bakit kailangan niyang makabalik kaagad sa dormitory. May 1 oras din siyang nagbabad sa tubig. Mamimiss na naman niya ang dagat kapag nasa Maynila na siya. Nang magsimulang uminit ang sikat ng araw, ay ipinasya niyang umahon na. Binaybay niya ang daan pabalik sa malaking bahay. Kung hindi siya nagmamadali sa pagpasok, ay napuna niya sanang nakaparadang Nissan Pathfinder ni Adam sa may tagiliran ng bahay. Papanhik na siya sa silid niya sa itaas nang masalubong niya si Nana Sela. Wala pa mo abot sila, Papa, Nana? Darating na siguro yon. Naku, pumanhik ka na nga at tumutulo ka. Taboy ng matandang babae na umiling. Pagkaligo mo'y bumaba ka sa kusina at ihahanda kong almusal mo. Kung bakit ikay agang nagtungo sa dagat nang hindi man lang nainita ng tiyan. Bulong nito palayo sa kanya. Carmela rolled her eyes. Sanay na siya sa nanay-nanayan niya. Mahigpit pa ito sa papa niya. At palagay ni Nana Sela ay masyado siyang nai-spoil ni Felipe. Nagtuloy siya sa banyo at naligo. Ilang sandali pa'y nakatapi siya ng tuwalyang lumabas ng banyo at naupo sa harap ng tokador. Nagplug ng blower upang magpatuyo ng buhok. Nasaan bang roller brush ko? Tanong niya sa sarili nang manuyo-nuyo na ang buhok niya. Hinawi niya ang ibang suklay at brush pero hindi makita ang hinahanap. Kailangan niyang roller brush niya para i-style ang buhok na sobrang kulot. Muli niyang pinatay ang blower nang maalala niyang naiwan niyang roller brush niya sa guest room kahapon nang tulungan niyang magpalit ng wall curtain si Nana Sela at ang isa pang katulong. Mag-uutos na lang sana siya sa katulong na kunin sa guest room ang roller hairbrush niya nang maisip niya na siya na lang ang kukuha niyon. Hinigpitan niya ang pagkakapulupot ng tuwalya sa dibdib niya at lumabas ng silid at bumaba. Nasa unang palapag ang guest room ng malaking bahay. Ganoon din ang library. Ang gym ng papa niya ay nasa basement. Naroroon din ang isang guest room na nakumberteng opisina ng asyenda. May sariling entrance at exit ang basement. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila malimit magtagpo ni Adam kapag nagtutungo ito roon. Nasa 2 palapag naman ang mga silid nilang lahat. Bago ang mga silid nila ay ang malaking sitting room na tuloy-tuloy sa family room. Naroon ang TV, DVD player, stereo component at kung ano-ano pa. Malaki ang sariling silid ni Carmela, pero di hamak na mas malaki ang master's bedroom. Dahil may intercom ito kung saan naroroon ang wardrobes. Kanugnog din iyon ng malaking toilet and bath. Maliban sa mga nabanggit ay may 3 bakanteng silid pa sa itaas dahil nangarap ang mga magulang niya ng 4 na anak. Subalit hanggang sa mamatay ang mama niya ay hindi na siya nasundan pa. Lahat ng mga silid na nabanggit ay may sari-sariling toilet and bath. Kaya nga malaking bahay asyenda ang tawag ng mga tauhan doon. Bahagyang nakaawang ang pinto ng guest room at itinulak yun ni Carmela pabukas. Tuloy-tuloy siya sa loob nang bigla siyang mapatda.
Sa malaking kamay pahalang na nakahiga si Adam at Wari ay tulog na tulog. He was naked from the waist up. Sa kanang kamay nito ay naroon ang plaid polo shirt na hinubad at hawak pa rin. Ibig sabihin ay agad itong natulog pagkatanggal ng pang-itaas. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa noo. Ang mga binti nito ay nakababa sa sahig. Sa ayos nito ay nahiga ito sa kung papaano na lang, na marahil ay dala ng pagod at puyat. Marahan at maingat na lumapit sa kama si Carmela at pinagmasdan ito. "You are so good looking and it's so unfair," bulong niya sa sarili. "Bakit nasa iyo na yatang lahat ng mga physical na katangian ng isang lalaki? Nagsusomersault ang puso ko sa tuwing nakikita kita, tulad na lang ngayon." Napadakong mga mata niya sa mga labi nito. May kanipisan ng upper lip at little fuller ang lower lip. "Magigising ka kaya kung hahalikan kita? Kahit nadampi lang?" Tanong niya sa sarili. "Well, I hope not, dahil gusto kitang hagkan." Sagot din niya. "I am leaving the day after tomorrow. So let's just say na goodbye kiss ko na sa'yo. And you should be honored." Nangingiting hinagod niya ng tingin ng kabuuan nito. Huminto ang mga mata niya sa waistband ng jeans nito. Hindi nakasnap iyon. He must have loosened his pants. Hindi niya gustong ibaba pa ng kaunti ang mga mata, pero hindi niya mapigil ang sarili. Her classmates talk about sizes and performance. She wondered about that too while staring at his ply. Adam was tall and big. So must be his. She reined her thoughts. May kakaibang kilabot siyang nadarama na hindi niya mawari. Muli niyang pinaglandas ang mga mata pabalik. Past his flat tummy, his massive chest, his broad shoulders, to his corded neck, and back to his sensual lips. Buong ingat siyang naupo sa may paanan ng kama malapit sa mukha nito. Titig na titig siya rito na tila namamalikmata. Yumuko siya at unti-unting inilalapit niya ang mukha sa mukha ni Adam, habang ang isang kamay niya itinukod sa kama upang ibalanse ang sarili. She was concentrating on what she was about to do. Ni hindi niya naririnig ang mahinang yabag sa labas ng silid. Gayon din ang anasan ng mga tinig. Halos 2 pulgada na lang ang layo ng mga labi niya sa mga labi ni Adam. Nang magulantang siya sa malakas na sigaw mula sa may pintuan. "Carmela!" It was her father. "Adam?" It was Elaine. Magkapanabay ang malakas na tinig ng mag-asawa at sa gulat niya nawalan siya ng panimbang at napatukod ang kamay niya sa tiyan ni Adam na nagising. Both from the noise and from the offending weight of her hand on his stomach. At dahil bigla ang ginawa niyang paglingon, ay lumuwag ang tuwalyang nakatapi sa katawan niya at dumausdos iyon. Pahisteryang hinabol niya ng tuluyan ang pagdausdos ng tuwalya sa katawan niya at natatarantang muling ibinuhol. Sa mismo sandaling yun ay lumapit si Felipe at hinawakan siya sa braso at hinatak palayo. Naaalimpungatang bumangon si Adam at naupo. Pinaglipat-lipat ang tingin sa mga magulang niya. "Phil? Elaine?" Nalilitong usal nito. Pagkatapos ay idinako ang paningin kay Carmela, na sindak na nakatanga sa ama at sa madrasta. "Jess!" he exclaimed. Si Carmela ay hindi malaman ang gagawin. Halos panawan ng kulay ang mukha niya habang mahigpit ang hawak niya sa tuwalya sa dibdib, na tila ba doon nakasalalay ang buhay niya. Sa naniningkit na mga matay tinitigan ni Adam si Carmela, but she refused to meet his eyes. Sa halip ay yumuko ito na tila ba may isang bagay sa parquet floor na pinag-uukulan nito ng interes. Sina Felipe at Elaine ay mabilis na humakbang palapit sa kama. "Ano ang ibig sabihin nito, Adam?" Ang mga kamaon nito ay mariing nakakuyom sa magkabilang tagiliran. "Oh, Adam, ano tong ginawa mo?" Elaine wailed, magkahalong galit at pag-aalalang nasa muka. Napatitig siya sa kapatid. Ibinabadya ng mga mata nito na binalaan na siya nito una pa man. Damn! Inihilamos niya ang kamay sa muka. Ni hindi niya makuhang sumagot dahil hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari. Muli niyang ipinaglipat-lipat ang mga mata sa 3 nilalang sa loob ng silid. Ano ang ginagawa ni Carmela roon nang nakatapis lang ng tuwalya? Ang natatandaan niya ay hinihintay niya ang bayaw, na tulad ng nakagawian ay pumalaot bago maghating gabi upang mangisda sa laot kasama ang asawa. He was too tired and sleepy. Kasama siya ng bet sa kabilang asyenda at pinangasiwaan ng panganganak ng isang baka hanggang kaninang madaling araw. Ipinasya niyang matulog habang hinihintay ang pagdating ng mag-asawa. "Carmela, gaano na ninyo katagal ginagawa ang mga bagay na ito?" Tanong ni Felipe sa malakas at mabalasik na tono. Nakita ni Adam na bahagyang napapitlag si Carmela nang balingan ito ng ama. Napasiksik ito sa dingding.
Her face was devoid of color. Hindi niya malaman kung maaawa o magagalit dito. Humigit kumulang ay nahihinuhan na niya ang senaryo. Takot ang nakikita niyang nakabalatay sa mukha nito. Nanlalaki ang mga mata at natitiyak niyang mga luha ang nakikita niyang kumikislap doon. Sa pagkakaalam niya mula kay Elaine, ay hindi kailanman napagtataasan ng tinig ni Felipe ang anak. Lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa buhol ng tuwalya at napuna niya ang panginginig nito. Somehow may awang humaplos sa dibdib niya sa anyo nito, but he couldn't afford to show his feelings. Anyway, the brat deserved his father's rage. Hindi niya alam kung anong kahihinatnan ng pangyayaring ito, lalo at nakikita niya rin ang galit sa mukha ni Elaine. Oh hell! At ikaw, Ada? Baling ni Felipe sa kanya sa nagngangalit na mga baga. Napakalaki ng tiwala ko sa'yo para gantihan mo ng ganito. Tumingala siya kay Elaine, pero wala siyang maaasahan doon dahil galit at paninisi rin ang nakikita niya sa mga mata ng kapatid. Itinuloy niya ang tingin kay Carmela. Muli itong napaatras sa dingding na tila basibat ang inilalabas ng mga mata niya. Carmela, he whispered, questions in his eyes. Buong buhay niya ngayon lang siya napaharap sa ganitong sitwasyong hindi niya kayang gawa ng paraan. Tuwi na ay kontrolado niya ang mga ginagawa at ang sarili. Siya ang taong puno ng kumpiyansa sa sarili na kaya niyang lusutan ang anumang gusot na kinasuungan niya. But this wasn't his doing. Paano niya lulusutan ito? Carmela, muli niyang usal. He was hoping against hope that she would extricate him in this situation. Sa sandaling yun ay 10 ulit niyang nanaising bumukang sa higat lamunin siya. Ni hindi niya magawang pangatwiranan ng sarili. Hindi rin niya makuhang ipagtanggol si Adam at sabihing wala itong kinalaman sa dinatnan ng mga magulang. In the first place, wala naman talagang nangyari. Pero hindi yun ang lumalabas. Tahimik siyang napaungol. Hindi niya alam ang gagawin. Kahit na namamanhik ang mga titig ni Adam sa kanya. She refused to meet his eyes. Sa halip sinapo niya ang 2 palad ang muka at umiyak. Pumanhik ka sa silid mo, Carmela! Muling sigaw ni Felipe at muli rin siyang nagitla at napasiksik siya sa dingding. Subalit wala na siyang aatrasan. Nakadikit na roon ang likod niya. Magbihis ka! Pagkaway nilingon nito ang asawa. Kausapin mo ang kapatid mo, Elaine. At pagkatapos ay hihintayin ko kayong lahat sa sasakyan. Matigas at pinalang binitiwang salita ni Felipe bago ito lumabas ng silid. Sinulya pa ni Carmela si Adam. Bigla siyang nakadama ng panlalamig sa puot na nakikita niya sa mga mata nito. She could not even meet Elaine's eyes. Patakbo siyang lumabas ng silid at pumanhik sa silid niya. Ibinagsak niya ang sarili sa kama at umiyak ng umiyak. Ano ang gagawin niya? Paano niya itutuwid ang mga pangyayari nang hindi siya mapapahiya? Ang papa niya, anong sasabihin nito? At anong magiging katayuan nito sa harap ng asawa at ni Adam sa sandaling magsabi siya ng totoo? Hindi niya kayang isipin ang kahihinatnan ng ginawa niya. Oh God, ano bang ginawa niya? Paano niyang naisip na balaking hagkan si Adam? At bakit pinili ng mga magulang na umuwi sa mismong sandaling yun? Nang maalala niya ang galit ng ama ay napahinto siyang bigla sa pag-iyak at bumangon. Tinitigan niyang brasong mahigpit nitong hinawakan at hinatak. Nakabakas pa roon ang galit ni Felipe. Muling bumangon ang takot niya sa ama. Hindi siya kailanman pinagtaasan nito ng tinig at lalong hindi sinaktan. Litong-litong muli siyang humagulgol ng iyak. Napabalikwas siya ng bangon ng malakas at sunod-sunod na busina ng sasakyan sa labas. Natatarantang tinungo niya ang closet at nagmamadaling nagbihis. Puno ng agam-agam ang dibdib sa maaaring gawin ng ama.